really worth comparing. Ninoy was just a senator. And President Rodrigo Roa Duterte is a president. Oh, una na yun, maling-mali na yung sinasabi ninyong ikinukumpara niya yung kanyang ama kay Ninoy. Pangalawa, we all know that Ninoy was a liberal. And we all know that Ninoy was more on leaning on doon sa side ng mga makakaliwa. Alam naman natin yan eh. Ang leaning ni Ninoy ay left. At malayo naman si kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte, alam naman natin, isa sa mga advokasya na ginawa ng kanyang gobyerno noon ay labanan ho ang mga rebelding NPA. So malabo na naman din doon. Ano pa? Hindi naman ho si Ninoy masasabi mong merong executive na katangian. Bakit kanyo? Kasi si Ninoy naman, ang talagang matagal niyang ginampanan ay pagiging senator. So more on lawmaking si Ninoy. At si Pangulong Duterte, more on executive. As a matter of fact, nung siya ay nag-congressman, naboborho siya kasi nga gusto niya yung gumagalaw sa ground, namumuno, nag-i-execute na mga dapat i-execute. So ganun ho, ang malabong-malabo ho. So it's not really worth comparing. And besides, di ba? Ang Pangulong Duterte ay talagang tunay na bayani. Ewan ko lang kay Ninoy, hindi ko lang alam. Pero hindi ko masasabing bayani si Ninoy. Ano ba ginawa niya? Ano ba ginawa niya? Na masasabi mong bayani? Yung demokrasya, na ganyan-ganyan. Na ano nangyari after demokrasya? Sa totoo lang, baka kasi sinasabi na iba, di ba, dahil nga kay Ninoy, let's give credit na napatalsik daw si Marcos Sr. Hindi ho. Mga kababayan, na nagpatalsik kay Marcos Sr., it's not Ninoy. It's the people. Kaya nga people power, na kayo ng tutsang kalabaw. Although, that death was used by the people. Tandaan niyo nga, baligtad. It's not the death that caused, the death of Ninoy was the cause of the people power. Hindi ho ganoon. Yung death ni Ninoy ang ginamit lamang ng mga tao para ho magkaroon ng pag-aaklas sa gobyerno ni Marcos noon. So ibig sabihin hindi natin masasabing siya talagang dahilan kung bakit meron ng pag-aaklas even before. It was just somehow naging pinaka-trigger. Pero meron na ho talagang pag-aaklas noon. Matindi ng pag-aaklas ng mga tao noon. At kita nyo naman, ano resulta? Kayo na magsabi, anong resulta ng pagpapatalsik kay Marcos? Nabago ba Pilipinas? Hindi ho. Hindi ko sinisiraan yung si Ninoy o kaya yung kanyang asawa. Pero kitang-kita naman po natin mga kababayan, ano nangyari? Nandun pa rin yung mga cronies, nandun pa rin yung mga makakaliwa na pinalaya pa nga, di ba? Yung criminality hindi naman nagbago. Kaya nga nagkaroon ng, I think, correct me if I'm wrong, correct me, nagkaroon po ng I think 8 na kudita. Bakit? Kasi yung talagang tunay na nakipaglaban nung sa EDSA, yung mga tao at yung sundalong bumaligtad, ang nais nila ay tunay na pagbabago. Ano nangyari nung kay Cory? Walang nagbago. Kahit nga yung vice president niya nag-resign. Bakit to? Nagre-reklamo. Kasi nga, ang nangyari, pinalitan mo lang yung presidente pero same corruption issue, same problem with abuse, same problem, lahat ng same, lahat pala ng mga ginawa ni Marcos noon, same lang nung panahon ni Cory. Kaya nga nagkaroon ng mga kudita. So hindi natin masasabi na it was the Aquino na masasabi mong talagang nagbago ang Pilipinas. Hindi ho totoo yun. That is a lie. That ang ginawa ng propaganda ng mga yelo, yung ang mga Aquino ang naging bayani, hindi ho. Sa katunayan, umabot pa hanggang dun sa kanilang anak, si Pinoy. May bayani ba dun? Wala. Lalo lang bulumubog ang Pilipinas. At na-survive na lang ho yan nung sumunod ho si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, diyan talaga nagkaroon ng tunay na revolusyon. Revolusyon sa ano? Sa krimen. Talaga nga naman nagtago na yung mga nawala na yung mga adik, mga drug lords. Sinasabi nga ni natatawa nga ako Sino ba to? Yung nagtatanong si Franz Castro. Tapos tinanong niya si Pangulong Duterte sa sa Senate, sabi niya,
Ano ba ang masasabi mo na ano na pinatay mong drug lord? Sino-sino ba? Tas hindi siya sinasagot ng maayos ni Pangulong Duterte kasi it's a common knowledge. Ang dami pong drug lord na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung iba nga doon nanonood pa nga sa MG. Hindi namin alam ha. Regular yun na nanonood sa isang comedy bar. Mga regular yan, mga regular mga customer. Pag pumasok ng kunwari nung bar, hindi mo mamamalayang ano kasi hindi magarbo, walang bodyguard. Wala, as in hindi siya magarbo, panay lang ang tip niya dun sa mga tao, mga waiter, mga bouncer, tinitipan lang niya ng tinitipan. Tapos yung itsura niya, hindi mukhang yayamanin. Tapos nung naging presidente na si Pangulong Duterte, yun, nakita namin, nahuli yung isa. Yung isa, tigok. Oh. Kasi nga ho, rampant noon before PRRD. And so yun po ay mga, hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan ha, yun po ay mga drug lord. Yun po ay mga bigatin. So hindi ho tama yung sinasabi ng mga iba diyan na walang big time na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. That's not true. Napakarami po. Tapos talagang yung crime sa Pilipinas noon bumagsak, nawala na yung riding in tandem, yung mga inaagawang bag, inaagawang cellphone nawala, mga snatcher. Oh, kung hindi man nawala totally, nabawasan talaga ng sobra. Talagang matindi. Kasi nga ho, matindi ho ang crackdown sa mga addict. So, nagmahala na shabu. Bakit? Kasi nga, hindi ho mahirap nang i-travel yung shabu eh. 'Di ba? Noong time na yon, talagang mahirap na mahirap. Ano pa? Umasenso. Umayos yung EDSA. Huwag niyong kakalimutan yung busway na yan. Isa ho yan sa... Alam niyo kung bakit to. Ako noon, talagang araw-araw akong dumadaan sa EDSA. Talagang balagbag po yung mga bus driver na yan. Mga walang modo po yan. Naayos po yan. Nung panahon na yon, ang dami ring ginawa. Na mga airport, di ba? Ni-report po yan. Hindi ho nyo may tatanggi yan. Kahit to airport ng mga kalaban sa politika, tulad sa Bicol, yan pa nga isa sa mga unang ginawa eh. Naayos din. Yung laglag bala, nawala din. Yung bukas bagahe, nawala din. Sinibak lahat ng doon. Ang dami, alam mo, hindi ko na maisa-isa ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte na masasabi natin at matuturing nating talagang tunay na bayani. Di ba ho? Ay kayo, kung may maalala pa kayo, i-comment nyo na rin dyan sa baba. Pero gayunpaman, hindi ito issue ng comparison between between Ninoy and Duterte. Ang sinasabing comparison lamang dito ni BP Sara Duterte ay walang iba yung pag umuwi, maaari siyang patayin. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ito lang kasimple. Tandaan ho natin, may nagsabi nga sa akin na mag-ingat ako. Bakit? Kasi nga daw, yung pamilyang nakaupo ngayon ay may history na tinitegi ang mga kalaban. Okay? Ako, hindi ko naman siyempre makukonfirm yun dahil medyo bata-bata pa po ako nung panahon ni Marcos Sr. Pero yan po ang kinikwento-kwento sa akin. Basta kalaban ni Marcos Sr. noon, talagang medyo tinetegi. Hanggang umabot na nga, hindi ko sinasabing si Marcos Sr. ang tumegi ha. Hindi ko sinasabi yon. Pero ang sinasabi ko lang, basta kalaban noon na nagaganon. Hindi natin alam kung sino yung mayari. Pero ako may idea, malamang may idea kayo. Isulat nyo rin sa baba kung sino yun. Diba? Balita ko, may estrella yun dito eh. Diba? Talagang medyo matindi ang noon. Mga lahat ng kalaban noon pinakukulong o di kaya tinetegi. Yun po yung sinasabi ni BP Sara today. Yung comparison na yon. Dahil ngayon, ang nakaupo ay isang Marcos. At maaari, ang kalaban ni Marcos o oposisyon ni Marcos ay maaaring mategi. Yun yung comparison na yon. Pero wala naman pong direktang sinasabi si BP Sara Duterte na papatayin sila ni Marcos. Wala silang sinasabing ganon. Pero ayon sa kasaysayan, nangyari ho yun nung panahon ni Marcos Sr. Dito nga ako nagtataka eh. Yung mga tatanga-tangang dilaw at tatanga-tangang mga kakampwet, di ba? Hindi ko nila maintindihan yung logic na yun. Hindi ko nga maintindihan kung nakalimutan na nila yung dating sigaw nila
na Marcos pasista, Marcos diktador, mamamatay. Dati yan ang sigaw nila eh. Tapos ngayon, para bagang kinakampihan pa si Marcos na tipong hindi naman mangyayari yan. Yun po ang punto doon. Hindi yung comparison with with Ninoy. Nagkataon lang, Ninoy is the opposition. Now, definitely the opposition is the Dutertes. Yun ang ibig sabihin nun. It's not the person, it's the opposition. So ibig sabihin, pag opposition ka, nung panahon ni Marcos Sr., natetegi. Kaya ngayon, posible, panahon uli ng kanyang anak, yung mga opposition mategi. Naintindihan natin, di ba? Kasi minsan gumamit din kayo ng utak eh. Ang hirap kasi sa mga pinklawan at saka yung mga commentator na lalong-lalo na yung nandun sa Malacanang, medyo yung kanyang brain medyo naiwan sa pagbablog eh. Hindi na umasenso eh. Hindi mo maintindihan na yun po ang pinupunto doon. It's not comparing Ninoy and Duterte. It's just para bagang hindi comparison eh. Parang pagkapareho na sitwasyon. Noon, ang sitwasyon noon, tandaan ninyo, si Ninoy, bilang isang oposisyon, dinala, di ba ayaw din niyang pumunta sa Amerika noon. Gusto niyang umuwi dito, pinagbabawalan din siya. Ayaw niyang umuwi. Gusto niya umuwi, ayaw ng mga kamag-anak niya, ayaw ng mga kaalyado niya na umuwi dito. Pero nagpilit si Ninoy. Yun naman din, ngayon din, si Pangulong Duterte, pinagbabawalan din siya ng mga tao na dito ka na lang, huwag ka nang umalis dito. Kung magkaroon man ng house arrest, dito ka na lang, huwag ka na umuwi kasi iba na ang atmosphere sa Pilipinas pagdating sa oposisyon. Talagang wala ako sinasabi si Marcos ang gumagawa nito, hindi ko sinasabi si BBM. Pero lahat ng nagiging oposisyon, binabala sa kanyon. Diba? Ika nga talagang lahat po ay gustong mawala. From Pastor Kibuloy, Yesemenay, Duterte, di ba? O ano pa? Sino pa? Lahat ng mga kaalyado, kinakasuhan, yung Cebu Mayor, di ba? Mga kinakasuhan, no? Sino pa, ang mga vloggers, Basta oposisyon, kailangan matanggal sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito, which is same po noong nangyari sa Marcos Sr. Yun po ibig sabihin. Kaya please lang, yung mga nagre-react na tatanga-tanga dyan, wag naman tanga, minsan mag-isip din, minsan gumamit din ng alam mo yun ng utak, di ba? Tama ba ako? Ito, Maris? Ikaw ba si Maris? Na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat. Siguro diyan sa siguro diyan malamig po siguro diyan. Mantakin mo kung matutulog ka diyan sa The Hague. Malamig po diyan kaya kailangan mo lagyan ng banig, di ba? Anong dahig banig? Dahig yung higaan sahig. Yan sahig. Oo, may malamig diyan. Gumamit ka ng comforter para hindi ka malamigan sa sahig. Humiga ka ba naman sa sahig? Dali. Huwag mo na ulitin yan, ha? Salamat sa iyo, Maris Umali. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panawagan ng kanilang mga taga-suporta sa The Netherlands na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano. Ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo. Grabe ang babaw nitong babaeng to, hindi ko mag-gets. Paano naging music to? Yung logic niya, hindi ko nga maintindihan paano naging abogado to eh. Ang babaw-babaw ng mga
pag-iintindi niya sa mga sinasabi ng mga detractors, ano? Yung parang yung pag-unawa niya parang hindi ko naman sinasabing gano'n, ha, pero parang walang pinag-aralan, no? Hindi naman sa ano, ha, pero tapos the way pa siya mag-explain, para talagang ano, ewan ko ba kung bakit gano'n? Ano bang mga transaksyon? Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ibang Yan na naman yung confidential funds. Hulaan nyo kung sino yung ano niya. Tingnan mo, binabanatan niya si VP Sara Duterte, pero ang dinidescribe niya, best description ng Pangulo niya. Tingnan mo. Kung ang pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento. Ayun. Maraming nililihim. Sino ba maraming lihim dyan? Yung mga trip niyo sa US. Di ba? Tatalbog sa'yo lahat na sinasabi mo, Day. Ano pa? Hindi lang yun. At hindi daw nagpapakita ng dokumento. Kamusta naman yung budget natin? Kamusta naman yung expenses ng confidential fund ni Marcos? Alam niyo, tatalbog sa inyo yung paulit-ulit yung confidential funds. Tanungin ko kayo, magkano lang ang confidential funds ni VP Sara Duterte at yung Office of the Vice President at saka yung confidential funds ng presidente? Wala ko sa kalahati. Tapos sasabihin mo, bakit hindi pinapakita, tinatago ang dokumento? Ba't di nyo ilabas yung dokumento ng OP sa confidential funds? Di ba? Puro tayo daldal eh. Anak ka na tutsa naman, Madam Claire. Ano bang yung mga sinasabi mo? Taloy na. Nagmumukha kang ano dyan. Alam mo ko sa'yo? Mag-resign ka na lang. Mahirap yan eh. Yung ginagawa mo. Sa totoo lang. Ako nahihirapan para sa'yo eh. Ang hirap magsinungaling. Ang hirap maging magpeke ng baga ng iyong prinsipyo. Napakahirap. Mantakin mo. Itatago mo yan. Obvious naman talaga na mas malaki. Kamusta na yung Maharlika fans? Hindi, kamusta na ho? Dokumento? Sige, ilabas nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo may labas yan. More particularly about the funds. Ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sabay diing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Magpresenta daw ng ebidensya kung may banta kay Duterte. Ito ang pinaka funniest na sinabi nitong Claire na to. Magpakita ng ebidensya. Madam Claire, nakalimutan mo na ho ba? Yung mismong amo mo na paulit-ulit na sinasabing hindi niya papayagan ng ICC, yung mismong mga sekretary na sinasabing pag pumasok sila dito, aarestuin sila. Di ba? Yan yung gobyerno pinagsisilbihan mo. Sila din mismo ang bumaluktot ng lahat ng kanilang sinabi. That's the truth. Yan ang katotohanan. Si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Pumalagang palasyo sa kwentong yan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise, sapitin ng ama ang nangyari kay Senador Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983.
Halos 42 taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa ng pala. Walang katotohanan yung mga ganyan-ganyan. Tapos pag napatay, ano sasabihin ninyo? Hindi totoo lang Kasi nadala na ho ang taong bayan Alam mo lahat ng nakakausap ko, as in, hindi lang ho ako sigurado ho kayo mga nanonood sa akin. Lahat kayo, you never imagine that Duterte will be jailed sa ICC. Hindi nyo ma-imagine yan. Paano nangyari alam nyo kung bakit? Ba't di nyo ma-imagine? Marami sa atin nagpabudol Ayoko na lang mag-idiin pa Naniwala kayo noon kay Marcos na hindi niya papayagan ng ICC. Isa yan sa mga campaign promises niya. Sisiguraduhin niya, poprotektahan niya si Duterte. Anong nangyari? Siya mismo ang naghatid. Ibig sabihin, yung kanyang mga tauhan na wala namang red notice, wala namang kahit anong sinasabing warrant, dinala sa ibang bansa. Alam niyo ba kahit mga Hapon, alam yan? Bakit kanyo? Lumalabas sa news nila dito. At iba yung news nila dito, iba talaga dito sa Japan Yung news sa Pilipinas, talagang grabe ang pagkabayas. Dito sa Japan, ang labas talaga ng news, hindi makatarungan yung pagbitbit kay PRRD sa ibang bansa. Hindi talaga makatarungan. Nagtataka baga. Yun po ang, gaganong-gano sila. Yung mga Hapon, ganun Diba? Pag nagtaka, takan-taka. Oo, totoo, wala akong biro. Kasi nga, lahat tayo, hindi natin ma-imagine yan. Bakit? Paulit-ulit na sinasabi, meron pang for 1,000 times, for the nth time. May ba ganun ba si Marcos we are no longer part in the jurisdiction of ICC. Ilang beses sinabi yan. Pero nung siya ay nagpa-presko na I think dinilit daw, sabi nung iba, hindi ko sure Hindi ko sure. Pero dinilit daw yung presko na yun, nawala bigla na sinasabi doon na hindi naman daw siya sumunod sa ICC kung hindi sa Interpol. Ang Interpol po, walang kapangyarihan. Sila nagbibigay lang ng notice. Wala yung kapangyarihan manghuli kung hindi papayagan ng mismong gobyernong yung gobyerno namumuno doon sa bansang yon. Wala yung kapangyarihan niyang Interpol na yan. Hindi yung mga pulis pangkalawakan. Wala ho talaga. Kaya nga, ibig sabihin lang mga kabayan, ginusto talaga. Yan ang hindi kasi maamin ng administrasyon na ito kasi mga walang bayag ang nakaupo ngayon sa Pilipinas. Mga walang bayag. Yan ang masasabi ko. Bakit kanyo? Hindi pa nila aminin, pinakulong namin si Duterte. Tapos ang usapan. Ang dami pa nilang deny. Kaya nagkabaluktot na yung mga paliwanag ng mga sekretary. Paano? Pati yung paliwanag ng presidente, baluktot. Pinaiikot-ikot. Mga walang bayag walang paninindigan. Sabihin nyo na lang, hindi, talagang pinakulong namin si Duterte para magbayad ng kanyang kasalanan. Ganon, diretsuhan. Wala nga, mahinang nila lang That's the reality. Mahinang nila lang ang presidente. Sama-sama na, pati mga sekretary, balubaluktot na. Diba ho? Yan ang katotohanan. Ngayon, sasabihin mo, walang basyan. Asa ng ebidensya kung bakit sinabi ni VP Sara Duterte ito. Ang ebidensya po ay ito. Etong nangyari kay PRRD ay isang malaking ebidensya na sa Pilipinas walang imposible. Kahit, totoo, alam mo, ngayon nga, usapan ng mga, ako, nakikipag-usap ako sa mga ibang mga vloggers. Ang usapan ngayon, wala nang imposible.
kahit sabihin ng batas, ito ang due process, hindi na nasusunod yan. Naintindihan natin, hindi na nasusunod ang due process. Kung ano man ang gusto nila mangyari, yun ang masusunod. Kahit ba sinabi na nila, isipin nyo sinabi na nila na the ICC cannot arrest. Gagawan pa nila ng mas malalim na dahilan yan. The ICC cannot arrest, has no authority over the country but the citizen meron. May mga palusot silang ganun. Ganun katindi ang Pilipinas ngayon. Wala na talagang imposible. Basta ginusto ng pinuno, kaya nilang basagin ang anumang batas kahit pa ito'y nasa konstitusyon. Alam niyo ho ba yung nagsalita doon sa Senate hearing na international law expert, tapos siya din po ay magaling sa konstitusyon, siya po ay talagang bihasa sa konstitusyon. Paulit-ulit niya sinasabi. Kaya nga sabi niya na nga doon, I beg to disagree, Mr. Secretary. Kasi nga nasa konstitusyon po yan. Alam niyo, ang batas natin, pag sinabi mong nasa konstitusyon, yan po ang sabi nga ng aking tatay, skeleton yan. Yan ang pinaka-backbone ng lahat ng Republic Act, lahat ng mga batas na ginagawa, mga ordinansa sa LGU. Hindi pwedeng magkaroon ng ordinansa sa LGU na tatamaan ng konstitusyon. Hindi pwede. Yan ang pinakamatinding, pinakamataas na sandigan. Tanggalin mo ang konstitusyon ng Pilipinas, chaos na ho. At nasa konstitusyon po ang tinatawag na due process, na everyone should be given a due process. Yan po ay nasa konstitusyon natin. Hindi na sinusunod ngayon. Kasi simple lang Binigyan po ba ng due process si Duterte? Yes or no? As simple as that. Wag na tayo magpaikot-ikot. Binigyan ba siya ng tsansa, sumagot, bago magkaroon ng... Sabihin na nga natin may Interpol. May notice, kunwari may notice, kahit wala. Red notice nga, wala. Kahit ba sabihin natin may red notice. Bilang gobyerno, at yan ay tagalabas, meron silang ginagawa. Unang-unang gagawin ng konstitusyon at ng gobyernong Pilipinas, siguraduhin masunod yung mga batas sa Pilipinas. Mabigyan ng tsansa yung inaakusang sumagot sa inaakus sa kanya. Naintindihan niyo yun? Dapat to lahat. Whether you are a president, sabi nga nila, even criminals are given due process. How much more yung dating presidente na hindi naman kriminal, inaccuse lang ng tagalabas, tapos bigla mong ibibigay without due process. So yun po yun mga kababayan. Simpleng-simple. Huwag na ho tayo maghanap ng ibang ebidensya kung hindi ito. Ebidensya na dapat may due process, hindi sinunod. How much more ito kayang sinasabing maaari siyang patayin. Hindi naman po sinabi, baka kasi akala nung iba, si Marcos kagad ang magpapapatay kay Duterte. Hindi ho yun na sinasabi ni VP Sara Duterte. Kasi until now, questionable nga sinong pumatay kay Ninoy. Diba? Mantakin mo, dalawang Aquino nang naging presidente, hindi na-solve ang problema na yan. Bakit kanyo? Ewan ko. Ewan ko. Hindi, imagine niyo dalawang presidente na ang dumaan, hindi na-solve yung issue ng pagpatay kay Ninoy. Bakit? Ewan ko. Basta ang punto dito mga kababayan, basta oposisyon nung panahon ni Marcos Sr. natetegi. Hindi natin alam kung sino ang gumagalaw na ewan natin doon sa panahon ni Marcos. Diba? Ngayon, it's the same thing. Wala tayong sinasabing si Marcos ang magpapapatay. Hindi yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Basta ang punto lang niya, kaya niya pinipigilan si Pangulong Duterte para hindi sumunod. Diba? Hindi siya magaya kay Ninoy na kung saan ay isang oposisyon nategi nung panahon ni Marcos. Yun lang naman po yun. Itong mga ito, wala. Mahina isip Sorry na lang mahina talaga isip nito mga to. Sure. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulan
ni dating Pangulong Duterte as sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Sa pamamagitan Yun, kay Hitler daw. Pinanimbawa niya kasi pinanood ko yan, yung sinabing kay Hitler. Hindi na naman niya tiningnan yung konteksto ng pagkasabi ni Pangulong Duterte about Hitler. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte, kung si Hitler, ganito yung sinabing pinatay at kayo binibintangan nyo ako na ganito ang pinatay, mas higit ako kay Hitler. Yun ang yun ang konteksto noon. Ito si ewan ko. Hindi ko talaga magets kung paano naging abogado to. Oh, alam mo yung dalawang bagay, alam niyo pag ako may nakikita akong abogado, halimbawa si Atty. Torion, halimbawa si Atty. Vic Rodriguez, halimbawa si Marcoleta, halimbawa si Jimmy Bondo, pag sila nakikita ko si attorney, yung dalawa pang attorney sa PDP, di ba? Pag silang nakikita kong abogado, nai-inspire ako. Lagi ako nang hihinayang kasi yan ang kabilin-bilinan sa amin ng tatay ko nung high school kami tsaka college namin eh. Sana sinunod ko talaga. Di sana ang ganda ng pangalan ko ngayon, Attorney Banatbay. O di ba? Lupit sana, no? Hindi alam mo, pagka sila Atty. Torion ang napapakinggan ko, naengganyo ako mag-abogado. Pero pag ito napapakinggan ko, parang, bakit ganun? Paano naging abogado to? Hindi, yun ang totoo ha. Hindi ko para bagang, kung ganyan lang din ang abogado, ayoko na maging abogado. Parang ganun eh. Pag yan ang napapanood ko, ng Ninoy and Cory Aquino Foundation page, inilabas nila ang reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Kung pag-aaralan umano ang kasaysayan, makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Ito naman, isa pang mali ito. Pamilya Aquino daw ito eh. Iba daw ang ginawa ni Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Oh my golly. Where's your brain? What happened? Hindi naman ang pinag-uusapan dito yung ginawa ni Ninoy at ginawa o yung pinagdadaanan ni Pangulong Duterte. Ang issue dito yung si Marcos. Yung panahon ni Marcos, it's not about Ninoy. Ninoy is just the symbol of opposition at that time. Hindi hindi ko magets eh. Sana medyo yung mga utak ng mga tanga dyan, medyo buksan-buksan nyo naman. Hindi sinasabing pareho si Ninoy at si Duterte. Malayo talaga. Hindi naman naging presidente si Ninoy. Ang sinasabi dyan, bilang oposisyon. At ang issue dyan, ang main point dyan, it's the Marcos. That's the main point. It's not about Ninoy and Duterte. It's the Marcos. Yun po ang point na nung panahon ni Senior, may mga namamatay na oposisyon. At ngayong panahon ni Bongbong Marcos, meron ding mga natatanggal sa pagka-gobernor, natatanggal sa pagka-mayor. Yun yung sinasabing panahon. Again, hindi rin naman natin sinasabi na si Bongbong Marcos ang gumagawa nun. Pero same ang nangyayari. Ang mga oposisyon natetegi. That's the point. Hindi pareho si Ninoy. Iba, magkaiba talaga. Hindi naman noon nakulong si Ninoy noon eh. Tumakas siya noon. Alam ko, tumakas po siya noon. Tapos ang alam ko noon, nagpagamot. Pero nasa ospital siya. Nagpagamot po siya noon eh. Parang inatake siya noon eh. Nagpagamot siya. At doon siya sa Amerika, 'di ba? Parang may kwento pa nga. May pinalalabas pa nga yung iba na love triangle daw ni Imelda yan, something like that. Na pinakiusapan ni Imelda na wag na umuwi, diyan na lang, magpagaling na lang, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, malaya naman si Ninoy umuwi noon. Hindi po siya nakakulong noon. Iba naman si Duterte ngayon. Ang punto dito, it's not the situation. Okay? Hindi yung pinagdadaanan ni Ninoy at pinagdadaanan ni Duterte. Ang issue dito, yung kalaban, which is the Marcos. Same, anak lang yun na Indian. At same din yung nangyayari. Natetegi yung mga oposisyon. That's the point. How come you are all lawyers, hindi nyo maintindihan yan? At kung sino mang pamilya ang sumulat nito, wag ho kayong mag-alala, hindi ho yan ang punto ni VP Sara Duterte.
Ang punto niya ay si Marcos, hindi kayo. Huwag kayong masyado. Masyado naman kayong ano eh. Huwag ganun. Naintindihan nyo? Ay kumakalabog na sa kabilang hotel ko. Ano kaya nangyayari doon? Yamete ko dasay. Gumagano na may narinig. Ano ba ibig sabihin ng yamete ko dasay? May naririnig ako eh. Iba pala. Anyway, tuloy natin. Maging ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy, umalma rin. Umuwi raw ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ang pananagutan sa hablang crimes against humanity. Ang layo talaga ng utak nila, no? Talagang, alam mong anti-Duterte lang eh. Hindi nag-iisip eh. Alam mo talagang anti-Duterte lang, hindi nila iniisip. It's not about Duterte. It's about the Marcos eh. Wala eh. Kasi masyado kayong, entitled na hindi. Si Ninoy, mataas. Hindi po pwedeng tibagin. Dapat nga ginawa nyo na santo yan eh. Hindi pwedeng tibagin yan. Walang point doon. Hindi yun ang punto doon, mga dilawang tae. Hindi ho yun ang punto dyan. Wala kaming problema kung sa kulang na lang, sambahin nyo yan si Ninoy. Walang problema dyan. Karapatan nyo yan. Di ba? Walang problema. Hindi yun ang punto doon. Ang punto doon, yung Marcos. Huwag kayong masyadong masyado kayong sip-sip masyado. Ano pa kinasisip-sip nyo dyan? Di ba? O, yan ang katotohanan. No? Anyway, isa pang balita, ito ho. Ito. Yan. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Yan, ito si Maki Pulido. Isa pa to. Meron daw siyang source na sinasabing nagtago si Pangulong Duterte. Parang naghumingi ng asylum sa China. Ito si Pangulong Duterte. Ay nako, Maki Pulido. Paano ba yan? Biglang dininay ng China, so fake news ka. Ako po, patay ka. Dapat ipatawag ka. Hindi ko na kasi alam niyo yung istorya na to, pulidong-pulido talaga eh. Maki Pulido talaga. Kaya pala siguro tinawag na Maki Pulido to. Pumupulido ito ng istorya. Pulidong-pulido kung saan anong gagawin, kung kesyo sinubukan daw tumakas kasi kaya lang mayroong mga Interpol no sa Hong Kong. Walang tumatak. Yan. Si Duterte tatakbo, hindi na nga makalakad ng diretsyo. Paano mo patatakasin yan si Duterte? This is how stupid they are, ha? Tatakas, di sana kung talagang tumakas yan, nakatakas na yan. Diba? Kung talagang merong hinihinging asylum yun, sa tingin nyo hindi bibigyan ng China yan? Kaalyado nila si Duterte, ibibigay ng China yan. Sigurado yan. Alam nyo, ayoko na lang magsalita, pero ang mag-apply ng asylum, once hindi pa ma-aproban application pa lang, hindi mo na pwedeng pauwiin yung tao. Application pa lang. Okay? Hindi mo na pwedeng pauwiin yung tao. How much more na mismong si Duterte, na lahat naman kayo, inaamin ninyo, kaibigan ni Xi Jinping yan. Hindi, di ba? Yan ang akusasyon ninyo. Ganon sila ni Xi Jinping. Tapos hindi siya pinayagan mag-asylum doon? How stupid is that logic? Hindi, totoo ha? Hindi ko maintindihan kasi yung pag-twist nyo sa truth, which is, ang kwento ninyo, ganon sila ni Xi Jinping. Dikit na dikit sila to the point na ipinamigay yung island. Ganon ang kwento nyo. Pero this time, hindi pinayagan na mag-asylum. How stupid is that? Pwedeng ipangako ni Duterte. Kung gusto lang talaga ni Duterte, pwede niya ipangako. Xi Jinping, dito muna ako Pag naging presidente, anak ko, bahala ako sa'yo. Kung bahala sa'yo. Kung alam mo yun, pwede niya sabihin yun eh. Kung talagang gusto niya magkaroon ng political asylum. Pero hindi ho. Hindi nga ho siya tumakas eh. Mantakin mo, paano tatakas yan? Pagkakaguluhan ng mga Pilipino yan. Doon na nga lang nakita niyo.
Alam mo, dumungaw lang si Pangulong Duterte sa bintana, nagkagulo ng mga tao sa Hong Kong. Yung mga pulis nataranta na, hindi na alam ang gagawin. Kulang na lang siguro ipadala yung buong sandata ng China para lang pigilan yung mga tao. Sa dami ng tao, I was there. Kitang-kita ko mga kababayan. At malayang-malaya naman si Pangulong Duterte tumakas kung gugustuhin niya eh. Di ba? Pwede naman eh. Hindi na siya atin sa event. Ba't pa siya atin ng event? Tatakas na nga siya. Ang bihirang mga tanga-tanga ng mga tao dito talaga. Yung mga nagbibintang sa kanya na gusto magpa-asylum. O ngayon, dininay ng China. So ang tanong, mga kababayan, ito ang pinakamatinding tanong. Ha? Ito ang pinakamatinding tanong. Barbers, Pimentel, Paduano, at saka itong sino pa ba? Si Dan Fernandez, wala na yan, natatalo na yan, kaya hindi na ano yan. Sino pa? Oh, at saka yun si yung Bulaang ewan ko kung anong Bulaan yun. Basta. No. Yun, di ba? Bakit uka nyo? Oh, bakit hindi nyo ipatawag? Bakit hindi nyo ipatawag ito at sabihin nyo, hoy, Maki Pulido, hindi pulido yung kwento mo ha, mukhang meron kang sino yung nagkwento sa'yo? Bakit sablay yan? O bakit fake news yan? Ito, papakita natin ha. Oh. Itinanggi ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang pagbisita kamakailan ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan nila sa isang private holiday. Matatandaang nitong March 7 nang pumunta si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw din iyon, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. March 11 nang arestuhin si Duterte pagka-uwi niya ng Pilipinas. Ayan. So mga kababayan, baka pwedeng ipatawag nyo yung nagbalita na yan. Ha? At GMA, dapat medyo ingat kayo maglabas. Hindi kasi alam mo, hindi ko naman sinasabing totaling fake news na ho ito GMA. Medyo bias. Masabi nating biased, okay? I understand. Siyempre, ganun talaga buhay. Ayaw nyo kay Duterte, wala akong magawa. Pero wag naman yung mga ganitong paninira. Napaka-obvious naman po kasi. Kasi alam mo, nakikwento nga sa atin noon di ba, nung naalala ko yung interview namin, yung interview namin sa isang istasyon AM, sa isang guro na NPA. Ang kanila daw propaganda, it doesn't matter whether it's true or not. Basta importante kung sino yung unang lumabas, yun ang tatatak sa utak ng tao. At kahit pa mag-sorry ka at sabihin mo hindi totoo yan, hindi na mababawi yun. Ibig sabihin, halimbawa niyan, siyempre itong unang inilabas nyo. Oh, hindi na mawawala sa utak ng tao. Ay, si Duterte nag-apply ng asylum sa China. Hindi na mawawala yan. Kaya nga dapat, GMA, mag-ingat naman kayo. Mali naman po yan. Kung sinasabi nyo mga vlogger ang nagpapakalat ng fake news, anong tawag nyo dyan? Hindi, ako, anong tawag nyo dyan? Yun lang tanong ko, anong tawag nyo dyan? Oh, kung sinasabi na ng China hindi totoo, ba't naman nila sasabing hindi totoo kung totoo? Pwede. Ito yun eh. Kung totoo yan, pwede naman niya sabihin, totoo yan. Oh, ang gulo-gulo ninyo. Di ba, kaaway nga natin ng China ngayon, ginugulo natin. Oh, di makikigulo sila. Oh, totoo yan. Oh, bakit hindi nila ginawa? Kasi nga, hindi naman, ba't din na sinabing totoo? Kasi hindi talaga totoo. Oh, so anong tawag sa inyo ngayon? Di ba? Ikaw, Maki Pulido, anong tawag sa iyo? Oh. Ay, nako. So, may ibig sabihin po niyan. Oh. Kasi kayong ang tunay na naghahatid ng fake news, alam niyo kung sino? Yung naghahatid ng news. Kagets niyo? Diba? Ang tunay na naghahatid ng fake news ay yung naghahatid ng news. Hindi po yung mga nagbibigay ng reaction sa news. Kasi yan po yung sinabi kay MJ nung Abante na yun eh. Bakit ka nagdedepende dyan? Dapat may sarili kang data. O, pa-data pa daw siya. Di ba? Totoo naman eh. Yun ang sinabi ni Abante, di ba? Dapat may data ka. Data. Hindi ka nag-aano sa news. Hindi ho.
Hindi naman ho kami naghahatid ng news eh. Nagre-react lang kami sa news.